Walang kahinahunan ang inang Serendipity habang nakaupo sa upuan. Kahit na nakasuot siya ng mahabang damit na lila, nakikita pa rin ang kanyang perpektong figura. Hindi ko alam kung sino ang sumira sa Kunlun Sect, mahinahong sabi ni Abbess Mother Serendipity. Humigop siya ng tsaa at nagpatuloy na sabihin, hindi mahalaga kung sino ito, hindi iyon ang bastard na iyon, Daryl. Ang yang tirahan sa Donghai City. Si Daryl ay nakahiga sa upuang kahoy habang nasisiyahan siya sa kanyang tsaa na si Yvonne ay tahimik na umupo sa tabi niya, nakangiti siya. Si Daryl ay nanatili sa pamilyang Yaong silid tuluyan sa nakaraang 2 araw. Walang pagpipilian si Kingston. Gusto niyang itaboy palayo kay Daryl. Gayunpaman, napagpasyahan ni Yvonne na ikakasal lang siya kay Daryl. Wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang desisyon nito. Pagkatapos niyang makapagpahinga ng 2 araw, sa wakas ay gumaling si Yvonne. Ang kanyang mukha ay rosas at siya ay kasing ganda ng dati. Ang agila ng nyebe ay nagpahinga malapit sa mga bulaklak habang tinatangkilik nila ang araw. Tumawa si Yvonne. Ano ang isang matalino na agila ng nyebe? Nakakason ba? Napakaganda. Ngumiti si Daryl, ang hindi inaasahang gantimpala na nakuha niya. Matapos niyang sirain ang Kunlun Sect ay ang agila ng nyebe. Ang snow agila ay maaaring makipag-usap sa mga tao. Ito nagalak sa kanyang mga oras na may Yvonne at Daryl. Mas lumipad sa paligid kapag walang isa ay sa paligid. Gaano man kalayo ang layo nito, palagi itong babalik kapag Daryl sumipol para dito. Narinig mo ba yun? Sinabi ni Yvonne na cute ka, sabi ni Daryl sa Snow Eagle. Ang agila ng nyebe ay nasasabik at lumapit kay Yvonne, madyot itong itinulak sa kanya. Magandang agila. Tinapik-tapik ni Yvonne at niyakap ito. Tapos sinabi niya kay Daryl, bilisan mo, kumuha ako ng litrato. Sige. Kinuha ni Daryl ang kanyang cellphone. Biglang tumunog ang phone niya. Si Dax yun. Agad niyang tinawag ang tawag. Ang boses ni Dax ay nagmula sa kabilang linya. Daryl, okay na ba si Yvonne ngayon? Tumawa si Daryl. Mabuti naman siya. Mabuti naman. Parang excited si Dax. Pagkatapos ay sinabi niya ng taimtim, Daryl, kailangan mong pumunta sa Kunlun Mountain ngayon. Ilang segundo lang ang nakakaraan. Natagpuan namin ni Chester ang vault ng kayamanan ng Leroy. Halika na. Mula nang nawasak nila ang sektang Kunlun, wala sa mga miyembro ng Kunlun ang naglakas loob na bumalik sa bundok. Sino ang maglakas loob na bumalik kung ang kanilang sect master ay nawala din? Sinuri ni Dax at Chester ang buong bundok at nakahanap ng isang ilalim ng lupa na vault. Tinawagan kaagad ni Dax si Daryl. Siyempre. Isang vault sa ilalim ng kayamanan? Natuwa si Daryl. Ano ang nasa loob ng vault? Maraming ginto at hiyas at isang mahusay na bagay. Excited na sagot ni Dax. Isang magandang bagay? Nagtataka si Daryl tungkol dito. Ano ito, sabihin mo sa akin? Hindi ko sinasabi sa iyo. Tumawa si Dax bago niya ipinagpatuloy ang pagsabi, dito ka lang. Hihintayin ka namin ni Chester dito. Hindi na makapaghintay pa si Daryl, nagpaalam siya sa Yvonne at sinabi sa kanya na babalik siya sa susunod na araw. Sumakay siya sa agila ng nyebe at nagtungo sa Kunlun Mountain. Napakasaya ni Daryl habang sinasakyan niya ang agila sa kalangitan. Agila ng nyebe. Ang unang okasyon ay nang siya ay sumugod pabalik mula sa Kunlun Mountain patungong Donghai City upang iligtas si Yvonne. Nag-alala siya sa buong paglalakbay. Iba ang pakiramdam noon. Tumingin siya pababa sa magandang tanawin habang sumasakay siya sa agila ng nyebe, siya felt free. Tinapik ng mahina ni Daryl ang ulo ng snow agila. Anong kayamanan? Hindi lamang ito maaaring makipag-usap sa mga tao, ngunit mabilis din itong lumipad. Sa pamamagitan nito, sino pa ang mangangailangan ng kotse o eroplano? Tulad ng kasiyahan ni Daryl sa sandaling ito. Biglang umiyak ang agila ng nyebe at nagsimulang lumipad palayo sa kanilang ruta. Lumiko ito patungo sa bundok sa kanan. Iyon ang Yellow Dragon Mountain. O hindi. Nagulat si Daryl, tinapik niya ng mahina ang leg ng snow agila. Hindi, iyan ang maling paraan. Ang Kunlun.
Mountain ay hindi sa ganitong paraan. Ano ang nangyari sa Snow Agila? Nakalimutan ba nito ang paraan? Mahinang huni ng agila ng Yebe nang marinig nito ang mga salita ni Daryl, ngunit nagpatuloy itong lumipad patungo sa Yellow Dragon Mountain. Naguluhan si Daryl. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Tumango si Daryl sa ulo. Ang palabas na agila ay isang matalinong ibon, dapat may dahilan ito upang lumipad patungo sa Yellow Dragon Mountain. Daryl. Nagpa siya na huminto sa pagsasalita at mahigpit na humawak sa Snow Agila. Makalipas ang ilang minuto, ang agila ng Yebe ay nagsimulang bumaba at lumapag sa Yellow Dragon Mountain. May isang yungib malapit. Malakas ang huni ng agila ng Yebe patungo sa yungib at ginamit ang ulo nito upang tapikin ang balikat ni Daryl. Daryl ay hindi sigurado kung ano ang nais nito. Naglakad siya pasulong at tumingin sa yungib. Nabigla siya. Mayroong isang pangkat na mga tao sa yungib. Lahat sila ay nakadamit sa kanilang sariling natatanging costume. Napagtanto ni Daryl na ang ilan sa kanila ay mula sa sekta ng Beggars, ang ilan ay mula sa Giant Wallace Sect, at ang ilan ay mula sa Island of Peach Blossom Sect. Lahat ng mga ito mula sa mas maliit na mga sekta, may mga 100 sa kanila. Kabilang sa mga ito, isang babae ang umakit ng pansin ni Daryl. Nakasuot ng mahabang puting damit ang ginang. Maganda ang hitsura niya, ngunit ang kanyang buhok ay puti lahat. Siya ang panganay na anak na babae ng Island of Peach Blossom Sect, si Linda Holt. Nakita siya ni Daryl sa Dragon Slay event, kapansin-pansin ang kanyang puting buhok. Ang lahat sa kanila ay nakatayo sa harap ng yungib, parang nasa usapan sila. May isang stele sa harap ng yungib, mayroon itong mga larawang inukit dito. Dahil medyo malayo pa ito, hindi makita ni Daryl kung ano ang inukit sa stele. Ang yungib ay maaaring maging isang sinaunang libingan. Ito ay matatagpuan sa isang liblib na lugar. Bakit nandoon ang mga tao? Mayroon bang mga kayamanan sa libingan? Bahagyang tinapik ni Daryl ang Snow Eagle at pinuri ito. Ang bait mo talaga. Dinala mo ako dito dahil alam mo na may mga yaman dito. Magaan ang huni ni Snow Agila at tumango. Ang agila ng Yebe ay nalibang kay Daryl, tinapik niya ulit ang agila ng Yebe upang purihin siya. Daryl? Biglang may boses mula sa likuran niya. S.T. Natigilan si Daryl. Lumingon siya at nagulat sa tanawin. Isang magandang ginang ang tumayo doon, nakangiti siya. Ito ay Yvette. Ang Royal Rat Guard at Royal Ox Guard ay tahimik na nakatayo sa likuran niya. Si Yvette ay nagsuot ng maitim na birding sportswear na may isang peres ng sneaker. Siya ay tumingin kaya sunod sa moda at sexing pantay bagaman siya ay nasa isang mabundok na lugar. Kabilang sa lahat ng magagandang babaeng nakilala ni Daryl, si Yvette ang may pinaka-sexy na body figure. Tinipo ni Daryl ang kanyang saloobin at tinanong, ano ang ginagawa mo dito? Umiti si Yvette at sinabi, narito ka, bakit hindi ako narito? Pagkatapos ay lumingon siya at tumitig sa pangkat ng mga tao, sa harap ng sinaunang libingan, pinagmasdan din niya ang mga ito ng may pag-iingat din. Nausisa si Daryl. Bakit sila nagtitipon sa sinaunang libingan? Mayroon bang mga kayamanan doon? Ngumiti si Yvette. Sa nagdaang-daang libong-libong taon, maraming malakas na militar. Mga santo itinayo nila ang kanilang ditso sa kanilang sariling natatanging paraan na may pag-asang balang araw may makapasok sa libingan. Marami sa kanila ay walang mga tagasunod, ngunit hindi nila nais na ang kanilang mga talento ay nasayang pagkatapos nilang mamatay. Nais nilang iparating sa iba ang kanilang kaalaman. Tumingin muli si Yvette sa libingan. Kahit na hindi ko kilala ang may-ari ng libingan na iyon, sigurado akong kabilang ito sa isang malakas na martial saint. Kung hindi man, walang sekta ang magiging interesado dito. Alam ni Yvette tungkol sa sinaunang libingan ng hindi sinasadya. Ilang oras na ang nakalilipas, napansin ng kanyang mga gwardya na hari ang isang pangkat ng mga tao na naghihinala na umakyat sa bundok. Dinala ni Yvette ang Royal Rat Guard at Royal Ox Guard, kasama niya upang suriin ito ng walang karagdagang pag-aalangan. Nang makarating sila, nakita nila si Daryl na nagmula sa agila ng Niebe. Tumingin si Yvette sa Snow Eagle at ngumiti. Ang balita tungkol sa Kunlun Sect ay nawasak sa isang araw,
ginawa ba ito ng Elysium Gate? Namangha si Yvette nang maalala niya iyon. Siya ay hindi naniniwala ito kapag Daryl nabanggit na siya ay sirain ang Kunlun sekta. Wala siyang imik nang makita si Daryl na may kasamang agila ng nyebe. Ang bagong agila ng Snow ay matatagpuan lamang sa bagong daigdig at ang kanyang ama ay nagbigay ng isa sa regalong Leroy Asa. Nandoon siya nang nangyari iyon. Ako yun. Nagkibit balikat si Daryl. Nakakaramdam ng lungkot niyan. Nawasak ko ang mga traidor na sumali sa bagong daigdig. Ikaw, inapakan ni Yvette ang kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, napansin niya na ang pangkat ng mga tao ay nakapasok na sa isa sangkapat na chapter 613 na pumasok sa yungib. Papasok na sila, sundan natin sila, sabi ni Yvette sa dalawang Royal Guard. Huminga ng malalim si Daryl. Hindi niya mapigilan ang kanyang pag-usisa, sinundan niya sila at iniwan ang Snow Agila sa labas ng yungib. Nang marating nila ang pasukan ng yungib, nakakita sila ng madilim at malalim na lagusan. Daryl ay maaaring makaramdam ng matinding enerhiya sa paligid nila. Ito ay dapat na maging isang malakas. Naglakad-lakad siya habang iniisip ito. Naramdaman din ito ni Yvette, mukhang nasasabik siya sa kanyang pagtahak sa likuran ni Daryl. Pagkatapos nilang maglakad ng halos 10 minuto, lumawak ang makitid na lagusan. Isang malawak na bakanting lupa ang lumitaw sa harap nila. Ang lupa ay halos 1,000 square ang lapad. Mayroong libu-libong mga kahoy na troso sa lupa, at ang bawat isa sa kanila ay mga 3 talampakan ang taas. Kumunot ang noo ni Daryl. Ang pag-aayos ng kahoy na paglog ay maaaring tumingin ng random, ngunit may isang tukoy na pattern dito. Kung hindi siya nagkamali, ito ay isang bitag. Nagulat si Daryl nang makita ang pangkat ng mga tao na pumasok sa yungib bago sila tumayo sa pagitan ng hindi. Ang mga troso. Pulang dugo ang kanilang mga mata at lumaban-laban sa bawat isa, pinatay nila ang isa't isa tulad ng mga baliw. Basura ka. Gaano ka mangahas na kunin ang aking kayamanan? Papatayin kita. Akin ang mga kayamanang ito. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na kunin ito mula sa akin. Sumigaw ang lahat habang inaatake ang bawat isa. May mga mansa ng dugo sa buong lugar. Kinilabutan si Yvette nang mapansin niya ang eksena. Ano ang nangyari? Para silang mga dakilang kakilala kanina, ang sekta ng mga beggars, ang Island of Peach Blossom Sect at iba pang mga sekta. Ano ang dahilan upang sila ay pumatay sa isa't isa? Mabuti silang lahat bago sila pumasok sa yungib at pagkatapos ay nais nilang pumatay sa isa't isa. Tinanong ni Yvette si Daryl, bumuntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl nang masilaw ang mga mata. Dahan-dahan siyang sumagot, kung hindi ako nagkakamali, ang mga kahoy na troso ay isang bitag. Ang pagbuo ay isang mataas na antas. Ang illusional formation. Naitala ito sa manong-manong Baiki formations. Ang illusional formation ay isang labis na mapanganib na pagbuo at ito ay isa sa pinakamataas na antas. Huminto si Daryl bago siya nagpatuloy na sabihin, the illusional formation, the natatanging punto tungkol sa pagbuo na ito ay ang kakayahang lumikha ng isang ilusyon para sa isang tao. Habang nagsasalita siya, tinuro ni Daryl ang pangkat ng mga taong nagpapatayan. Ang mga lumakad sa bitag ay maaaring naisip na nakakita sila ng ilang mga kayamanan. Nag-aalala sila na ang iba ay makuha ito mula sa kanila, kaya sinubukan nilang pumatay. Tama si Daryl. Kahit na sumang-ayon silang tuklasin ang sinaunang libingan bago sila pumasok sa yungib, lahat sila ay nagnanais ng mga kayamanan para sa kanilang sarili. Nang makapasok na sila sa pormasyon ng bitag, sinimulan nilang guni-guni ang mga kayamanan sa harap ng sila. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula silang magpatayan. Huwag kang mag-alala. Tumingin si Daryl kay Yvette. Mayroon akong paraan upang malutas ito. Inabot ni Daryl upang pindutin ang isang acupoint sa kanya, balikat ito ang altar acupoint. Tulad na naitala sa manong-manong Baiki formation. Kailangan lamang ng isa upang maisil ang kanyang dambana, pagkatapos ay magagawa nilang sirain ang pagbuo, hindi sila magdusa mula sa guni-guni. Ito ay totoo. Kapag naselyuhan niya ang kanyang altar acupoint, Daryl
ay maaaring pakiramdam na ang kanyang isip ay malinaw at alerto. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yvette at ngumiti. Halika, hayaan mo akong selyuhan ang iyong altar ako point. Sa sandaling iyon, nanginginig si Yvette at lumuhod sa lupa. Pagkatapos ay tiningnan niya si Daryl ng masaya. Per. Pagbati, aking ama. Ano? Bakit niya tinawag si Daryl bilang kanyang ama? Natigilan si Daryl, ngunit mabilis niyang tinipon ang saloobin medyo huli na siya, nagsimula nang mag-hallucinate si Yvette. Ito ay halos 2 buwan nang umalis si Yvette sa World Universe. Kahit na palagi siyang mukhang malakas, na-miss niya ang kanyang ama at ang bagong daigdig. Si Yvette ay naapektuhan ng pagbuo, siya hallucinated na Daryl ay ang new world ni Emperador. Akala ni Daryl nakakatawa ito. Paano nakakatawa? Iniisip ni Yvette na ako ang kanyang ama. Tumawa si Daryl bago kinuha ang kanyang cellphone upang may record ang kilos ni Yvette. Kailangan niyang i-record ang sandaling iyon para sa pag-alaala. Anak, i-message mo ang aking mga paa. Sinimulang biro ni Daryl sa kanya. Opo, Per. Tumango si Yvette at lumuhod sa harap ni Daryl. Habang minamasahe niya ang kanyang mga paa, tinanong niya. Pere, komportable ba ito? Tumawa si Daryl. Maya-maya, tumayo si Yvette at niyakap si Dari. Pare, namimiss na kita di. Mula noong bata pa siya, si Yvette ang paboritong anak ng kanyang ama, palagi siyang naging malapit sa kanyang ama. Hindi niya alam na ang nasa harapan niya ay si Daryl at hindi ang kanyang ama. Wow! Natunaw ang puso ni Daryl nang yakapin siya ni Yvette. Siya ay maaaring amoy ang kaibig-ibig pabango sa kanyang katawan. Si Yvette ay may perpektong katawan at mukhang nakakaakit siya. Matapos niyang yakapin siya sandali at nang siya ay tapos na sa pag-record, ngumiti si Daryl at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsilyo sa altar ako point ni Yvette. Agad na nanginig si Yvette at pagkatapos, malinis ang kanyang isipan. Ang mukha ni Yvette ay pulang-pula, nagpumiglas siyang makawala mula sa yakap ni Daryl. Galit na galit nitong sinabi sa kanya. Anong ginagawa mo? How dare you take advantage of me? Ano ang isang kahilahilakbot na tao? Niyakap niya ako noong nagkakaroon ako ng ilusyon. Mumiti si Daryl at sinabi, mahal kong prinsesa, ikaw ang yumakap sa akin. Mayroon na akong asawa, ngunit lumapit ka pa rin at yumakap sa akin. Paano ka magagalit kung hindi ako? Basura ka. Kinagat ni Yvette ang labi. Paano niya ito yakapin? Kinawayan ni Daryl ang kanyang mga kamay. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pagbuo ay magdudulot sa isa na magkaroon ng mga ilusyon. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Yvette ang mga video recording sa kanyang cellphone. Ipinakita sa video kung paano niyakap ni Yvette si Daryl at sinabing, pare, na-miss na kita. Pula ang mukha ni Yvette nang makita ang video. Patayin ang video ng sabay-sabay, hiniling ni Yvette habang dinukot niya ang cellphone ni Daryl upang isara ang video. Mukhang nagkaroon siya ng isang ilusyon, kinuha niya si Daryl bilang kanyang ama. Nakahihiya. Nalaman ni Yvette ang mga formasyon sa kanyang Panginoon para sa maraming taon, pagbuo na maaaring maging sanhi ng guni-guni. Hindi lamang narinig ni Daryl ang tungkol sa pagbuo, alam niya ang paraan upang masira din ito. Nagtaka siya tungkol sa kanyang lakas. Biglang may boses na nagmula sa likuran nila. Princess T. Lumingon si Yvette at natigilan. Ilang talampakan lamang ang layo, naranasan ng Royal Rat Guard ang kanyang mga guni-guni. Niyakap niya ng mahigpit ang Royal Ox Guard at sinabing, Princess. Princess Yvette, ang ganda mo, gusto kong gugugulin ang natitirang buhay ko sa iyo. May magagawa ako para sa iyo. Kumpleto lang ang buhay ko kung makagugol. Sa iyo. Alam kong imposible. Ikaw ang prinsesa at ako ay matuwid ang lingkod. Pinangako ko sa iyong ama na palagi kitang protektahan, hindi kami maaaring magkasama. Maliwanag na ang Royal Rat Guard ay nasa isang guni, naisip niya ang Royal Ox Guard habang si Yvette. Daryl ay natigilan, ngunit nagsimula siyang tumawa. Princess, parang ang dami mong hinahangaan. Sinabi lamang ni siya na ang kanyang buhay ay kumpleto lamang kung makakapiling siya sa iyo. Manahimik ka.
Nakaramdam ng kahihiyan si Yvette, ang mukha nito ay kasing pula ng isang mansanas. Paano masabi ng Royal Rat Guard ang lahat ng nasa harap ni Jagpir? 615. Daryl? Anong nakakahiya? Kinadyot ni Yvette ang kanyang mga paa nang tumawa si Daryl. Itigil ang pagtawa, pigilan mo sila. Umiti si Daryl at lumakad papunta sa kanila, pagkatapos ay tinatakan niya ang Ako Point para sa kanilang dalawa. Nabawi agad ng Royal Rat Guard at Royal Ox Guard ang kanilang malinaw na isipan. Hoy kalokohan Ox, bakit mo ako niyakap? Shady, mabaho mong daga. Bumaba ka mula sa katawan ko. Pareho silang nagsimulang magtalo. Naaliw ang eksena kay Daryl. Gaano katawa iyon? Galit at nahiya si Yvette. Stop it, both of you. Manahimik kayo. Agad silang tumigil. Sige, maayos na tayong lahat ngayon. Pumasok na tayo sa loob upang tingnan. Kinawayan ni Daryl ang kanyang mga kamay at galak na naglakad papunta sa nitso. Ang isang tao na maaaring magtakda ng isang illusion formation malapit sa kanyang sariling libingan. Dapat alamin ni Tao Daryl kung sino iyon. Mahigit sa 10 talampakan ang layo, ang pangkat ng mga tao ay nakipaglaban pa rin sa bawat isa. Kabilang sa 100 mga tao na nagpunta sa yungib, halos mas mababa sa 10 katao ang natitira. Ang mga hindi namatay ay natabunan ng dugo. Naglalaban pa rin sila sa isa't isa, at tila hindi sila magtatapos sa lalong madaling panahon. Isang babae lamang na tila hindi lumipat. Si Linda Holt iyon. Sumandal si Linda sa isa sa mga kahoy na troso habang kausap niya ng emosyonal ang sarili. Ito ay maliwanag na she was hallucinating, but his illusions were iba sa iba. Lumapit sa kanya si Daryl upang marinig ang sinabi nito. Kahit na ang Island of Peach Blossom Sect ay isang maliit na pangkat lamang, hindi kami magiging traidor. Lahat kayo, umalis ka agad. Bumalik sa kung saan ka kabilang, bumalik sa bagong daigdig. Nagulat si Daryl nang marinig iyon, iginalang niya ang desisyon nito. Tila ang New World ay nagpunta upang kumalap ng Island of Peach Blossom Sect, ngunit hindi sila sumuko sa kanilang mga hinihiling. Humanga si Daryl sa desisyon ni Linda. Nang walang kabuluhan. Anumang pag-aalangan, lumakad siya papunta sa kanya at tinatakan ang kanyang asawa. Nanginginig si Linda at kumalas kaagad ang kanyang isipan. Laking gulat ni Linda nang makita si Daryl sa harapan niya. Daryl, anong ginagawa mo dito? Nagulat din siya nang makita ang pangkat ng mga taong nakikipaglaban sa isa't isa. Ano ang ginagawa nila? Mumiti si Daryl habang nakatingin sa kanya. Naghalusin ka. Mapanganib dito, dapat kang umalis ka agad. Pagkatapos ay tumalikod si Daryl at naglakad papunta kay Yvette. Natigilan si Linda nang makitang umalis na si Daryl. Siya ang tumulong upang mailabas siya mula sa mga ilusyon. Sinabi ng lahat na si Daryl ang sanhi. Nang pagkamatay ng kanyang lolo, nilabag ang kanyang mga kapatid at sumali sa Eternal Life Palay Sect. Gayunpaman, naramdaman ni Linda na si Daryl ay hindi tulad ng demonyo na sinabi nila na siya. Biniro siya ni Yvette ng si Daryl. Bumalik sa kanya. Anong ginoo, Setmaster Darby? Hindi mo pinansin ang iba pa, at tinulungan mo lang ang anak na babae ng Island of Peach Blossom Sect. Dagdag pa niya, si Linda ay bata at maganda. Kahit puting-puti ang buhok, mukhang nakaakit pa rin ang. Naaakit ka ba sa kanya? Ngumiti si Daryl ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Iniligtas ni Daryl si Linda dahil hindi siya sumali sa bagong daigdig. Paano niya nasabi iyon kay Yvette? Gayunpaman, hindi mapigilan ni Daryl na asarin siya. Princess Yvette, nagsiselos ka ba? Kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi at sinabing, sobra ang pagpapahalaga sa iyong sarili. Gaano katapang si Daryl na sabihin ang mga bagay sa kanya? Napakahusay kung gayon. Hindi ako sasabihin ng ibang salita, mahal kong anak na babae. Kinawayan ni Daryl ang kanyang mga kamay. Ikaw, galit na galit si Yvette, inabot niya para hampasin si Daryl. Nahihiya pa siya sa insidente. Tumawa si Daryl at nagsimulang tumakbo, hinabol siya ni Yvette. Nang makabalik, ang pandaman ng Royal Ox Guard at Royal Rat Guard, wala na sa kanilang paningin sina Daryl at Yvette. Princess!
Sigaw ng Royal Ox Guard. Sa tingin ko sumunod siya kay Daryl, sagot ng Royal Rat Guard. Bakit ka pa nakatayo doon? Pumunta at hanapin. Siya. Wala kang silbi. St. Ikaw din ang may pananagutan sa prinsesa. Sagot ng Royal Rat Guard. Pareho silang nagtalo habang papunta sila upang hanapin si Yvette. Si Daryl at Yvette ay tumakbo at hinabol ang bawat isa hanggang sa maabot nila ang dulo ng pagbuo at sa isang malalim na lagusan. Mayroong isang lihim na silid sa dulo ng lagusan, ito ay may ilang parisukat na lapad lamang. Nang marating nila ang lihim na silid, tumigil si Daryl at mumiti kay Yvette. Sapat na, mahal kong anak, pagod na ako at hindi na tumakbo. Tumingin siya sa paligid ng sikretong silid habang sinasabi niya iyon. Iyon ay ang pagtatapos ng sinaunang libingan. Ito ay tumingin medyo maliit. Sinabi nila na may mga kayamanan kaya nasaan sila? Humihingal si Yvette habang sinabi niya, Daryl, hindi mo na dapat banggitin ang pangyayaring muli. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paa upang sipain si Daryl, ngunit napalampas siya at lumapag ito sa dingding. Ang lupa ay nagsimulang mag-vibrate at gumuho. Arf! Si Daryl at Yvette ay nagsimulang mahulog. Hindi sinasadyang sinipa ni Yvette ang pindutan ng pag-aktibo sa dingding. Pareho silang nagsimulang bumaba. Sigaw ni Yvette nang hawakan niya si Daryl. Ang butas ay humigit kumulang 20 talampakan pababa. Daryl nag-crash sa lupa una at Yvette landed sa mga siya. Daryl ulo nangangala mula sa pagkahulog. Maswerte na si Daryl ay isang martial saint. Kung hindi man, maaaring hindi siya nakaligtas sa pagkahulog. Daryl, lahat ng ito ang iyong kasalanan. Hindi kami nahulog dito kung hindi man. Inis si Yvette. Kung muli mong banggitin ang aking guni-guni, hindi kita kailanman pinatawad. Inabot niya para hawakan ang mukha niya. Nais niyang tiyakin na hindi nasaktan ang kanyang mukha. Tumawa si Daryl. Ako ang dumapo sa lupa at pagkatapos ay naging unan mo. Bakit ka magkakaroon ng pinsala? Inalis ni Daryl ang kanyang lalamunan at sinabi, maaari mo ba akong payagan na tumayo ngayon? Si Yvette ay may perpektong figura ng katawan. Gayunpaman, si Daryl ay nasasaktan mula sa pagkahulog. Paano niya nasiyahan si Yvette? Paumanhin. Matapos niyang marinig iyon, napagtanto niya kung nasaan siya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula, tumayo. Agad siya. Nag-aalala si Yvette sa kanya. Ayos ka lang. Tumayo si Daryl at mahinahon na sumagot, mabuti ako, mahal kong anak. Daryl. Nainis si Yvette at magsisimula na ulit ng away. Bigla, may narinig silang hindi pangkaraniwang tunog. Hiss! Hiss! Ang tunog ay hindi karaniwan ng lampas sa anumang paglalarawan. Ito ay parang nakakatakot. Tumingin si Daryl papunta sa kinaroroonan ng tunog at laking gulat niya. Isang 2 talampakan ang taas, madilim na anino ang lumipat sa kanila. Hiss! Nakaramdam si Daryl ng takot sa kanyang gulugod, kumuha siya ng malalim hininga. Ito ay isang higanting alakdan at lumipat ito patungo sa kanila. Halos 2 talampakan ang haba ng alakdan. Ito ay isang 2 talampakan ang haba alakdan. Ang kanyang katawan ay makintab itim at ang shell nito ay mukhang matigas ng bakal na nakasuot, mukhang hindi nasisira. Ang higanting insekto ay may mga pulang-pulang dugo, tumingin sila tulad ng red rubies. Iyon ba ang Red Eye King Scorpion? Nanginginig si Yvette at sumigaw. Nagulat si Daryl nang marinig iyon. Alam mo ang tungkol sa bagay na ito. Siningil sa kanila ng Red Eye King Scorpion. Si Yvette ang pinakamalapit dito, siya ay natangay ng buntot nito at tumalbog sa hangin. Bang! Hinampas niya ang pader na bato bago siya lumapag sa lupa, nagsuka siya ng isang masigang dugo, ang mukha niya waspale. Ayos ka lang? Tanong ni Daryl. Hindi niya inaasahan na makakakita ng ganoong higanting alakdan. Ang hit na iyon ay tila walang kahirap-hirap. Yvette na umubo, siya ay malubhang nasugatan. Nagmamadali sabi niya, ito ang Red Eye King Scorpion. Lumilitaw lamang ito sa mga sinaunang puntod at labis na makamandag. Dahil sa mahabang tagal sa libingan, aatakihin ito ang sinumang tao na nakikita niya. Mag-ingat! Kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon,
ang Red Eye Scorpion King ay naggangalit at sinisingil patungo kay Daryl sa isang hindi maisip na matulin na bilis. Si Daryl ay mayroong tabak na umiinom ng dugo sa kanyang kamay, itinutok niya ito sa alakdan. Hindi magamit ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya dahil ang malakas na panginginig ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng sinaunang libingan. Wala siyang pagpipilian kundi ang gumamit ng sandata. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang shell, ang pwedeng umiinom ng dugo ay dapat na tumusok dito. Umungal. Ang hari ng alakdan ay umuungal sa sakit habang ang tabak na umiinom ng dugo ay tumusok sa shell nito. Tinangay nito si Daryl at lumipad siya sa hangin. Bang! Lumipad si Daryl ng higit sa 10 talampakan at napunta siya sa kanyang tiyan. Sumabog ang sariwang dugo mula sa kanyang mga labi. Itinaas ng Red Eye King Scorpion ang buntot nito at itinutok ito kay Daryl. Mag-ingat ka, Daryl. Sigaw ni Yvette. Pinagpawisan si Daryl. Nakakalason ang buntot ng alakdan. Ang Red Eye King Scorpion ay hari ng mga alakdan, kaya't ang lason nito ay maaaring maging mas malala. Baka hindi siya makaligtas dito. Nais ni Daryl na magtago, ngunit huli na. Ang Red Eye King Scorpion ay masyadong mabilis para sa kanya. Tinusok nito ang buntot sa likuran ni Daryl at pinakawalan ang kamandag sa kanyang katawan. Arf! Sigaw ni Daryl sa sakit. Kasabay nito, tinusok niya ang kanyang espada sa higanting alakdan at inabot ang buhay nito. Nagpupumiglas ang alakdan sa lupa at ilang sandali bago ito naging galaw. Namatay na ito. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kanyang mga kamao. Namanhid siya sa kanya pabalik at pagkatapos ay hindi na niya maramdaman ang kanyang katawan. Siya paled. Ang sumunod na segundo, bumagsak si Daryl sa lupa habang hindi siya mapigilan na umiling. Daryl, ano ang pakiramdam mo? Sumugod. Sa kanya si Yvette. Nanginginig ang mga labi ni Daryl, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Mamatay ba siya? Puno ng panghihinayang ang puso ni Daryl. Naisip niya na makakahanap siya ng mga kayamanan sa sinaunang libingan. Siya ay hindi inaasahan upang makita ang isang Red Eye haring Scorpion bago siya ay maaaring mahanap ang kayamanan. Hindi rin niya nahulaan na lalamunan siya ng alakdan. Nag-aalala si Yvette nang makita ang namumutlang mukha ni Daryl. Tumambay ka dyan, Daryl. Mapait na umiti si Daryl. Natatakot ako na hindi ko magawa. Ang kamandag ay pumasok sa aking daluyan ng dugo. Ay, may ideya ako. Alam ko kung paano kita ililigtas. Tumayo kaagad si Yvette at sumugod sa patay na Red Eye King Scorpion. Kinuha niya ang espada na umiinom ng dugo at inilabas ang mga mata nito. Ano ang gusto niyang gawin? Hindi sigurado si Daryl tungkol sa plano ni Yvette. Ang babae ay bumalik na may isang pares ng mga scorpion na mata at ang kanyang mukha ay puno ng kaguluhan. Buksan ang iyong bibig, dapat nitong pagalingin ang lason. Paliwanag ni Yvette, binasa ko ito sa isang lumang banal na kasulatan sa Bagong Daigdig. Ang mga mata ni Scorpion ay ang kaluluwa din nito. Patuloy na sinabi ni Yvette, kailangan mo lang kainin ang kaluluwa nito at magagamot nito ang lason sa iyong katawan. Gayon din, walang lason na maaaring lason ka mula dito pasulong. Gayunpaman, walang sinuman ang sumubok nito sa nagdaang libu-libong taon dahil ang Red Eye King Scorpion ay hindi madaling matatagpuan. Habang nagsasalita siya, pinasok niya ang mga mata sa bibig ni Daryl. Agad na maramdaman ni Daryl ang init ng kanyang katawan. Magagaling ako pagkatapos nito. Hindi ako lalala? Tanong ni Daryl. Masyado kang nag-usap, sagot ni Yvette. Pagkalipas ng halos 10 minuto, mas maganda ang mukha ni Daryl. Ganon din. Hindi ka panipaniwala kung ano ang magagawa ng mga mata ng Red Eye King Scorpion. Tumayo si Daryl at napagtanto na nawala ang lason sa kanyang katawan. Naisave ko ang iyong buhay. Dapat kang magpasalamat sa akin para dyan. Ngumiti si Yvette. Daryl ay hindi sinabi ng anumang karagdagang, inilabas niya ang kanyang cellphone at binuksan ang sulo. Aalala siyang may ibang halimaw na naman ang lilitaw sa harapan nila. Gayunpaman, pareho silang nabigla nang makita ang nasa harapan nila.
Halos 10 talampakan ang layo, mayroong isang malaking kabaong kristal. Ito ay makintab at sparkling. Ang katawan ng isang lalaki na inilatag sa kabaong. Ang tao ay may maputing yebe na puting buhok, at nakasuot siya ng pilak na nakasuot, may nakaukit dito. Ang lalaki ay nakahiga doon ng walang galaw, hindi nila natitiyak kung gaano katagal mula nang pumanaw siya. Mukha pa rin siyang kahanga-hanga. Ang lalaki ang may-ari ng sinaunang libingan. Naglakad si Daryl papunta sa kabaong kasama si Yvette, siya ay namangha. Napakalaking kristal na kabaong at nakasuot siya ng pilak na. Nakasuot. Dapat ay siya ay isang taong may kahalagahan noong siya ay nabubuhay. Bumuntong hininga si Yvette. Tumango si Daryl habang nakatingin sa paligid. May isang batong-bato sa tabi ng kristal na kabaong. Ito ay halos 5 talampakan ang taas at may mga salitang nakaukit dito. Sumugod si Yvette at tumingin sa stele. Zhao Yun, pinangalanan din si Zilong, pangkalahatan ng Zhao Yun? Nasa libingan sila Zhao Yun? Siya ang Diyos ng martial arts, Zhao Zilong. Naging blanko ang isip ni Daryl. Sumugod siya papunta sa stele, siya ay lubos na nabigla. Narinig ng lahat ang tungkol kay Zhao Zilong. Siya ay nagkaroon ng pakikipaglaban sa mga digmaan sa kanyang buong buhay at hindi pa siya natalo. Kilala rin siya bilang Diyos ng martial sining. Nasa libingan sila Zhao Zilong. Paano surreal? Nakita ni Yvette ang reaksyon ni Daryl. Anong nangyari sa'yo? Nabaliw ka na ba? Si Yvette ay mula sa bagong daigdig, kaya hindi siya pamilyar sa kasaysayan ng world natural. Naturally, hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Zhao Zilong. Gulat pa rin si Daryl. Nagpatuloy sa pagbasa si Yvonne. Hindi ko pa natatanggap ang sinumang mag-aaral sa aking buhay. Inaasahan kong pagkamatay ko may magawa ang aking kaalaman. Bumuntong hininga si Yvonne. Naglagay ako ng isang pormasyon sa aking libingan. Kaya't maraming tao ang maaaring dumaan sa iyan kung binabasa mo ito, dapat ay nakapasa ka na sa pormasyon. Ang aming koneksyon ay nakalaan. Sa pamamagitan nito, bibigyan kita ng isang hanay ng aking kaalaman sa martial arts. Nakaukit ito sa likuran ng stele na ito at bibigyan din kita ng 2 infinite power pills. Isang hanay ng kaalaman sa martial art at 2 infinite power pills. Tuwang-tuwa si Daryl. Sumugod siya upang suriin ang likuran ng stele. Ito ay totoo, ang banal na kasulatan ay nakaukit sa likod ng pabalik, at sa ilalim ng hagdan, mayroong isang natatanging kahon. Ang kahon ay mukhang maganda, kahit na ito ay ginawa ilang libong taon na ang nakakaraan. Kinuha ni Daryl ang kahon at binuksan ito ng walang pag-aalangan. Kapag binuksan niya ang kahon, isang sinag ng gininto ang ilaw ang sumilaw dito. 2 tabletas ang nasa kahon, sila ay ginto at makintab. Ang mga ito ay ang Infinite Power Pills. Infinite Power Pill, ito ang Infinite Power Pill. Tuwang-tuwa si Daryl na umiling ang kanyang boses. Ang bawat tao'y naniniwala na ang King Emperor ay natipon ng bawat isa na mahahanap niya upang lumikha ng isang elixir para sa immortalidad. Nabigo silang makamit iyon. Sa halip, ginawa nila ang Infinite Power Pill. Maaari lamang ubusin ng isa ang Infinite Power Pill isang beses sa isang buhay. Ang sinumang Master General na kumuha nito ay maaaring mag-upgrade ng kanyang lakas sa pamamagitan ng 3 mga antas kaagad. Ang isang Level 1 Master General ay ma-upgrade sa Level 4 Master General pagkatapos nilang maubos ito. At isang antas na isang Martial Saint ay may upgrade sa Level 4 na Martial Saint. Ang Infinite Power Pill ay isa sa mga pinakabihirang mga elixir sa buong mundo. Matapos ang pagbagsak ng King Dynasty nawala ang pamamaraan upang gawin ang tableta. Ang Infinite Elixir Manual ay binanggit lamang ang Infinite Power Pill ng maikli, ngunit wala itong naitala na anumang paraan upang magawa ito. Hindi inaasahan ni Daryl na makahanap ng 2 Infinite Power Pill sa libingan. Nagkatinginan sina Daryl at Yvette, at pareho silang agad na umikot ng pill bawat isa sa kanilang bibig. Naramdaman nila kaagad ang pagsabog ng enerhiya sa kanilang katawan. Pareho silang nakaupo sa sahig nang maramdaman nilang ang kanilang lakas ay nagpatuloy na i-upgrade ang sarili. Makalipas ang 3 oras, nagawa nilang ganap na makuha ang epekto ng Infinite Power Pill.
Binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata, natuwa siya. Tulad ng inaasahan, na-upgrade siya ng 3 mga antas, siya ay isang level 4 martial saint. Nakaramdam ng sobrang pagkasabik ni Daryl. Nagtapon siya ng ilang mga suntok, siya ay maaaring pakiramdam na ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa dati iyon. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa stele para sa impormasyon tungkol sa martial arts. He mumbled, "The immortal energy palm." What? In a name. Huminga ng malalim si Daryl habang nakaupo sa lupa at tiningnan ang mga banal na kasulatan sa stele. Pagkatapos nagsimula siyang magsaka. Si Yvette ay pantay na nasasabik. Umupo siya sa tabi ni Daryl at nagsimula na ring magsaka. Ang immortal power palm ay napakakomplikado, ito ay mahirap na maunawaan at linangin. Nakatuon sila sa paglilinang, ni hindi nila napansin na mas maraming oras ang lumipas. Ilang araw na ang nakakalipas, at sina Daryl at Yvette ay nasa pagbubungkal pa rin. Sa Elysian Island. Ito ay magulo sa pangunahing bulwagan. Dose-dose ng mga dalaga ang abala sa mga dekorasyon para sa pagtanggap sa hapunan. Ito ay isang mahalagang araw. Ang mga embahador ng New World ay makakarating sa Elysian Island, at ang Sectmaster ay nag-set up ng isang pagtanggap sa hapunan upang tanggapin sila. Ito ay a night ng walang limitasyong mga supply ng alkohol at pagkain. Panahon na para makapagpahinga ang lahat at magkaroon ng magandang panahon. Ang cult mistress, si Monica Vulcan, ay lumakad at bumaba sa koridor sa labas ng kanyang silid. Mukha siyang kinabahan at hindi maayos. Susunugin na sana niya ang apoy at iwanan ang Elysian Island sa gabi. Sa sandaling iyon, isang piling kasapi ang sumugod. Siya ay isang tagasunod sa kubeta, at pinagkakatiwalaan siya ni Monica. Desperado siyang nagtanong, may balita tungkol kay Daryl? Nang umalis si Daryl, nangako siya na ilalayo siya mula sa Elysian Island sa gabing iyon. Gayunpaman, ito ay napakaraming araw at hindi siya nakipag-ugnay sa Daryl. Walang pagpipilian si Monica, kundi ang magpadala may maghahanap sa kanya. Ang miyembro ay sumagot, "Cult Mistress, naghanap ako sa buong Donghai City, ngunit walang bakas kay Elder Master." Nag-alala si Monica nang marinig iyon. Kinaway niya ang mga kamay at sinabing, "Mabuti na. Maaari ka na umalis ngayon." Anong nangyari? Bakit wala pa si Daryl para sa akin? Nakalimutan ba niya ako? Kinakabahan na nag-isip si Monica. Ang pagtanggap sa hapunan ay magsisimula sa loob ng 2 oras. Kusa niyang idudulot ang sunog at peke ang kanyang kamatayan dito. Kung gayon, dapat na siyang makatakas sa isla. Paano niya maiiwan ang Elysian Island nang wala si Daryl? Kahit na kaya niya, saan siya dapat pumunta?